kasi ating pong kakausapin si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Good morning po, Kong Joel. Hi, good morning, Manong Ted at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Good morning. How are you, sir? Kumusta po kayo? Okay naman po. Naghahanda po. Papunta po tayo sa committee hearing. Opo, I know. Kaya ako nangungumusta dahil sa ito pong mga pangyayari no over the weekend. Yun hong inyong committee, ang claim kasi ni VP Sara, imposible na makapag-meeting daw ho kayo, hearing, sa disposisyon dito po sa kaso po ni Chief of Staff Lopez. Ano pong inyong masasabi doon? Yung pinag-ugatan po kasi talaga niyan ay yung naging security concern po dahil yung mga breach of protocol po, yung mga hindi po pagsunod ni VP Sara. Kaya po ito po ay nakakos ng alarm sa mga miyembro po ng committee. Kaya po humingi po sila sa akin na kung po pwede i-convene ko para po sa isang special session at kami po ay nag-special session via Zoom. Ito naman po ina-allow sa aming rules under Rule 37 po. Opo. Congressman, ito pong pangyayaring ito no na napanood po nating lahat no, ang mga salita po na narinig nating lahat. Saan po hahantong ito ngayon sa inyo pong komite? Mamaya po ay tinatawag din po natin yung Sergeant at Arms para makapagbigay po ng full report sa mga miyembro kung ano po nangyari at naganap nitong mga nakaraang 2-3 araw. Para from there po siguro magdidesisyon po ang mga miyembro kung ano po ang gagawin. Opo. Sabi po ni VP Sara, yung daw pong kanyang Chief of Staff ay magre-resign na bilang Chief of Staff niya. Will that matter? Ang pinag-uusapan po kasi dito, hindi naman po yung future na pangyayari. Yung pong, ito po yung past. So, whether ito po ay mag-resign o hindi, tingin ko po, magpapatuloy pa rin po yung ating committee. Opo. So, may hearing po today. Imbitado pa rin po si Attorney Lopez. Meron bang abiso kung siya po'y makakasipot o hindi? Ngayon po kasi nasa pangangalaga pa rin po siya ng House of Representatives. So, unless po siguro na may mga medical condition, wala naman po kung nakikita para hindi po siya makarating. Opo. Ano ho bang ating pong inaasahan today sa hearing? Sino po ba ang mga imbitado at ano po ang point of discussion po so far today sa inyo pong order of business? May mga feelers po kasi na darating po yung 4 ngayon. Yung sila, yung mag-asawang Fajarda, yung Acosta at saka si Ontorio. So, yun po ay antabayanan po natin mamaya kung totoo pong darating po sila. Mukha ho bang ano ito? Ilang porsyento po kaya ang konfirmasyon nito? Kasi ito po yung mga hinahanap po ninyo para po magbigay linaw talaga dito po sa sinasabi pong liquidation ng confidential fund, Congressman. Kung sa porsyento, hindi ko po masasagot dahil siyempre, unless and until hindi po sila dumating, hindi po natin masasabi. No? Pero kahapon po kasi may mga feelers na gustong umattend. Okay, sige po. So, Congressman, pag hindi sila sumipot, ano na po ang susunod na mga hakbang ng Kamara? Well, kung wala na pong kaming matatanong, siguro mag-uusap-usap na po kami kung ito po ay tatapusin na po namin para makapaglabas na po kami ng aming committee report. Unless, of course, may mga concern pa yung ating mga miyembro, so that's the only time para ito ay madagdagan pa ng another hearing. Okay. Meron pong concern ngayon dito po sa mga napapanood ng iba, dito po sa mga napanood natin na mga pangyayari during the weekend, yung pong pagpipilit dito po kay Attorney Lopez, meron pong mga reaksyon na yung contempt powers po ng Congress at kung pagpapadala po ninyo sa koreksyonal, yun daw po ay mga bagay-bagay na
maaari daw po bang pag-isipan mabuti ng Kamara kung hindi daw po ito, Congressman, pagmamalabis sa inyo pong poder? Nung ito naman pong contempt, pinag-usapan naman po ito sa, siguro napanood naman po ng mga kasama natin kung paano po nangyari at kung ano po yung mga, kasi sa totoo lang nag-ugat po ito doon po sa sulat na parang ayaw po nila ipalabas. Sinusulatan po nila yung COA na huwag ilabas yung mga documents. Yun nga po yung binasa ni Congresswoman Franz Castro. At yung pong mga naging actuation po, yung totality po ng actuation po doon sa araw nung siya po ay tinatanong. So yung pagiging evasive po niya, selective po yung kanyang mga sinasabi. Pero pag nasusukol po, doon biglang aamin. So yun po ang naging ugat niyan, kaya po siya na-contempt. Opo, pero yun nga po, no, yung usapin po ng security niya diyan sa Kamara, meron ba kayong ano dito, maaari pong pangatawanan, Congressman Joel? Alam po ninyo, Manong Ted, sa totoo lang, kung hindi naman, wala naman pong may gusto na mangyari yung transfer and whatsoever, no? Kung hindi naman po nagkaroon ng mga breach of protocol, tingin ko po, hindi naman po mangyayari yan. In fact, lahat naman po ng hiningi nila, pinagbigyan po namin. Ito po yung pinag-uusapan namin. Humingi po sila ng, una po nilang hiningi. Tumulat po sa atin si Ma'am Sulaika na kung po pwede, mabisita siya ng kanyang doktor. Mga visitation, mga bibisita po sa kanya, kung po pwede kong payagan. Lahat po yan, pinayagan po namin. Ang hindi po namin kasi napayagan, yung matutulog sa detention center si Vice President dahil hindi naman po yun una-una hindi naman po siya detainee at saka siyempre hindi naman po magkakaroon po ng security risk kung ang Vice President na doon. So yun po hindi namin pinayagan. Pero pinayagan po namin si BP na bumisita during the visitational hours. So lahat naman po kung ito po ay nasunod lamang, siguro hindi po nangyari ang lahat ng ito. Opo, sige po. So, Congressman, yung pong mga naging pahayag po ni VP Sara, ito ho ba ay masasakop ng inyong komite? O iba pong komite, kung sakasakali man po ang didinig dito, kung meron maghahain na resolusyon, doon po sa usapin po ng pagbabanta? Sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan yan dahil tingin ko po ibang topic po yun. Wala naman po yung kinalaman dito sa topic na pinag-uusapan po natin. Unless of course, meron po sigurong Congress naman na mag-file ng resolution. So sa ngayon, ang focus lamang po natin ito pong issue at hand na meron po tayo ngayon dito sa committee. Opo. Ito hong usapin ng confidential fund para po sa inyong komite. Opo. Tama po. Opo. Pero again, sa iba pong kaisipang legal, kung sakasakali po dito sa inyong mga findings na ito, bagamat hindi po humaharap si Vice Presidente, tumatanggi ang kanyang Chief of Staff, doon po sa usapin po ng paggamit sa mga pangalan na kaduda-duda, doon po sa usapin po ng paggasta ng pera sa loob lamang ng isang araw, etc. Kung hinog na ito para sa kasong katiwalian at kung maiugnay ito sa Vice Presidente, hindi ba rin daw hinog na talaga para po sa impeachment proceedings? Yan pong yan po kasi kung yan ang magiging parte ng aming resolution ay yan po ay pag-uusapan pa. Sa ngayon po kasi nasa proseso pa lamang po tayo ng pagdinig. Pag nagtapos na po kami dito po sa aming nag-conclude na po tayo, doon po kami mag-uusap-usap kung ano po yung mga opinion ng bawat isa po sa amin. Okay, sige po. And Congressman, pahabol lang po, nakapanayam namin si former COA Commissioner Heidi Mendoza, ito pong Friday lamang. Nagtatanong siya, doon ba ho daw sa mga disbursement officers po ng DepEd at ng OVP, di ba nag-withdraw sila, di ba? Kasi no, Congressman, 150 million. Ito ho ba daw mga taong ito ay may fidelity bond na binayaran
Para alam niyo, go ahead. Meron pong may Fidelity Fund po, pero yun nga po, yung isa po ang parang, hindi ko po maalala kung sino sa kanila, pero yung Fidelity Fund, si Gina Acosta po yata. Parang Fidelity Fund niya is 8 million ang parang insurance niya, pero ang wini-withdraw niya is almost 500 million na. Opo. So parang yung disparity masyadong malaki. Kaya yun din ang isa sa mga pinag-aaralan namin pagdating po sa mga Fidelity Band. Opo. And then yun nga din po daw usapin po noong taga-COA na dapat doon pa lamang sa simula, red flag na po ito, nag-advise na po daw dapat sa nakatataas para hindi na po na-disburse pa yung ibang pera. Ano po ba ang sabi po ng COA dito o ito hubang bagay na ito ay natalakay na po ninyo? Hindi po yan natalakay pa. Opo. Kasi nga daw po, di ba, kung nung sa simula pa lamang, ay kasi meron naman daw po mga taga-COA, di ba, na nakatalaga dyan at nalaman na po itong mga bagay na ito, ay dapat daw ho na iwasan na ng mas maaga. Sige po. So, sa ngayon ho ba yung mga tellers ng Land Bank, sisipot na, gaya po ng napag-usapan nyo last hearing po? Sila po inimbitahan natin, so hopefully po dumating po sila ngayon. Okay. Meron ho kaya kayong pinadala doon sa office po ng Vice President doon kung gaano nga kalaki? May visuals na po kaya tayo dito kung gaano kalaki yung office na pinaglagakan ng 150 million na mga withdrawals? Ano po? Meron na ba Kung tayo? may- Meron na ba kayong visuals kung yung sinasabi po na opisina ni Gina Acosta na doon daw ho nilagay yung 150 million na cash? Ang dinescribe po sa amin, cubicle lang ang opisina ni ni Gina Acosta. Oo, opo. So, totoo. Kaya ang mamaya po, pag dumating po si Gina Acosta, doon po namin tatanong sa kanya. Oo. Kung totoo nga na doon dinala o may dinalang ibang lugar, ano po? Tama po. Okay, Tama sige kayo. po. Anong oras po ang inyong hearing, Congressman? Alas 10 po. Alas 10, Manong Ted. Opo, salamat po at kayo nagpaunlak sa aming panayam. Muli ho kaming manonood at muli matatanong sa inyo kung kinakailangan po. Salamat na marami, Congressman. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Opo, thank you and Godspeed.